At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin Ginoong Chris Perez, Senior Weather Specialist ng Pag-asa. Chris, good morning. Magandang umaga din po. Normal ba yung naranasan nating malakas na pag-ulan kagabi? Parang may gigil ano? Yung buhos ng ulan? Well, Ivan, usually naman kasi in thunderstorm dito sa Metro Manila, kapag biglang bumuhos, ay may mga areas talaga dito sa Metro Manila na mabilis bahain kumpara sa other parts of the area, no? Yung lang natin sa ating mga kababayan, dahil nga simula na ng tag-ulan, medyo mapapadalas yung ganitong episode unless magkaroon nga ng improvement siguro sa mga waterways natin, as well as yung mga iba pang lugar, pwedeng siguro i-elevate yung mga kalsada para just in case na mag-ulan, at least yung daanan ng mga sakyan ay hindi ganong babain. But regardless of the situation, yun nga po, nandito na yung panahon ng tag-ulan sa ating bansa, at sana magiging madalas na yung mga pag-ulan. Ganun pa man, may mga araw pa rin or minsan pwedeng abutin ng linggo na kung sana ay magiging madalang o halos wala tayong pag-ulan. Yung mga tinatawag nating monsoon break. Chris, dahil walang El Nino, mas masasabi ba nating inaasahan nating mas malalakas ang mga ulan at bagyo? Ang pagdating sa pag-ulan, inaasahan natin may mga near normal to above normal rainfall conditions mararanasan sa ilang areas. Particular na dito sa may bandang kanlurang bahagi nga ng ating bansa. Yung mga lugar na unang nakakaranas ng habagat induced rains pag mga ganitong panahon. No? In terms of tropical cyclone activity naman, ang tinitingnan natin ay posibleng makaranas tayo under normal condition at least 2 hanggang 3 for the months of June, July, or August. Kasi ito yung peak season ng tropical cyclone activity dito sa ating bansa. Lalong-lalo na kapag wala namang El Nino or prevailing La Nina condition dito sa Equatorial Pacific. So ilang bagyo, Chris, yung inaasahan natin ngayong taon? Naabot ba tayo ng letter Z? Sa ngayon, possible unless matuloy yung pino-forecast ng mga climatologists na posibleng second half ay magkaroon ng El Nino development over the Equatorial Pacific. No? So sa ngayon, it's too early to tell, but ang pinakamaipapaya sa ating mga kababayan yung maging aware sa mga weather and climate-related information para just in case makapagplano sila ng kanilang day-to-day activity or even some monthly activities ahead of time. Chris, yung outlook natin next week, kumusta? Pagpapasok ka na next week, may mga inaasahan ba tayong pagsungit ng lagay ng panahon? May inaasahan tayong pagbugso ng habagat, which means na posibleng makaranas ng mga pag-ulan, lalong-lalo na itong ilang nakaraming bahagi ng Hilagang Luzon, western sections ng Central Luzon, and some portions of Southern Luzon, including Metro Manila. Possible na before the weekends ay maglabas tayo ng weather outlook regarding yung sa darating na pasukan. So, antabayan po nating mga kababayan, ipapalabas nating outlook pagdating ng bagong magpasukan. Panghuli, Chris, ngayong araw na to, may inaasahan ba tayong thunderstorm ulit? Meron pa rin po. Usually naman mga bandang hapon o gabi, inaasahan nating thunderstorm activity, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng Luzon dahil bunsod nga ng start na ng rainy season. No? So sa ating mga kababayan, ugalian po magdala ng pananggalang saulang, kapote sa mga estudyante or payong para naman po just in case dalawa yung purpose. Kundi mo po protection sa biglang pag-ulan ay protection naman sa init ng araw. Maraming salamat, Ginoong Chris Perez ng Pag-asa.